After 2 years, Philippine Airport. Napabuntong hininga si Yomi nang muli siyang tumapak sa bansang iniwanan niya 2 years ago. Hindi niya akalain na babalik pa siya sa bansang ito. Parang kahapon lamang yung huling busy siyang naroon. Sadyang napakabilis ng panahon. Napangiti siya nang matanaw niya ang soon-to-be married couple na si Yoshi at Happy. Kumakaway ang mga ito sa kanya mula sa arrival waiting area. Kumaway rin siya pabalik sa mga ito. Hila-hila niya ang kanyang regular size luggage. Isang malita lang ang dala-dala niya dahil magbabakasyon lang naman siya ng 2 linggo at babalik rin agad siya sa Japan. She have her life in Japan. Doon na talaga ang buhay niya. Mayroon na siyang mini coffee shop na napalago roon. Doon na rin sa Japan nakatira ang parents niya at ang pamilya ng ate Fiona niya. Nagkabalikan ang ate niya at ex-boyfriend nito, kaya may isang happy family na ang ate Fiona niya kasama ang cute na cute niyang pamangkin. Doon na rin nga sa Japan nanganak ang ate Fiona niya. Welcome back Ate Yomi. Mahigpit na yakap ang sinalubong ni Happy sa kanya. Thanks Happy. She hugged her to. Yomi, salamat sa pag-uwi mo. Nakangising sambit naman ni Yoshi sa kanya nang balingan niya ito. Yoshi, alam mo namang ayoko nang bumalik dito sa Pilipinas. Pero dahil malakas kayong dalawa ni Happy sa akin, kaya hito ako ngayon. Pangungonsensya niya sa mga ito ng pabiro. Ikakasal na kasi ang mga ito sa susunod na linggo. Nagkatuluyan na rin ang dalawa dahil sinundan ni Happy si Yoshi sa Japan 2 years ago at doon rin sila nagsimulang maging magkaibigan ni Happy. Tinulungan niya itong magkamabutihan kaya napalapit ng husto ang puso ni Happy sa kanya mula noon. Niyakap rin siya ni Yoshi bilang pag-welcome nito sa kanya. Ate Yumi, salamat talaga ah. Don't worry ate, hinanda na namin ang hotel na tutuluyan mo. Sagot ko na lahat ng expenses mo Ate Yumi. Ang galanti at sweet naman. Salamat Happy, pero hayaan mong si Yoshi ang magbayad sa lahat. Tumawa ang mga ito. Kumain muna sila sa isang restaurant sa loob ng airport bago siya hinatid ng mga ito sa hotel. Natutuluyan niya sa loob ng 2 linggo. Mamayang gabi na kasi ang couples night party ng mga ito. Imbes na bridal shower at bachelor's party, ay napagdesisyonan ng dalawang ito na pagsabayin na ang bridal shower at groomsmen party. Ipinasarado doon ng mga ito ang night bar ng pinsan ni Happy. Mga kaibigan at kamag-anak lang raw ang invited ngayong gabi. Pinilit siya ng mga ito na makidalo sa party na iyon, kaya naman hito siya ngayon sa Pilipinas. Kung hindi nga lang malapit sa puso niya ang dalawang ito, ay wala na siyang dahilan pa para bumalik pa ng Pilipinas. Pilit niyang kinakalimutan ang isang lalaking hindi man lang niya nakalimutan isipin, kahit isang araw man lang. Alam niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on. Palagi niya pa rin naiisip si Terence at may kirot pa rin sa kanyang puso hanggang ngayon. She badly missed him. Sa loob ng 2 taon ay wala man lang itong post kahit isa sa social media. Hindi talaga ito mahilig gumamit ng Facebook o Instagram. Wala tuloy siyang balita tungkol kay Terence. Kahit nga isang picture wala talaga. Kamusta na kaya ito? May asawa na kaya ito? May anak na kaya ito? Nahihiya naman siyang magtanong kay Happy tungkol sa kuya Terence nito. Hindi siya nabuntis ni Terence dahil umiinom siya ng contraceptive pills noong magkarelasyon pa sila. Oo basta Ate Yumi mamaya sunduin ka namin dito mga 7 PM okay? Bilin sa kanya ni Happy. Pang 10 ulit na nitong bilin iyon sa kanya. Naroon na sila sa hotel room na tutuluyan niya pansamantala.
Napakaganda at marangya ang disenyo ng kwarto niya. 5-star hotel sa Makati City. Sosyal. Sa bagay parehong mayaman ang dalawang ito, kaya barya lang sa mga ito ang presyo ng 2 weeks stay niya sa bedroom suite na iyon. Nang makaalis ang soon-to-be mag-asawa, ay napagpasyahan niyang maligo muna. Nais niya kasing matulog kahit ilang oras lang. Hindi niya maiwasan isipin ang posibilidad na magkita silang muli ngayong gabi ni Terence. Naroon kaya ito sa couples party? Dadalo kaya ito? Paniguradong galit ito sa kanya. Ano kayang magiging reaksyon nito kapag nagkita silang muli? Papansinin kaya siya nito o dididmahin? Ilang araw na niyang hinahanda ang kanyang sarili sa muli nilang pagkikita ni Terence. Kinakabahan siya, ngunit aaminin niyang nasasabik siya. Nasasabik siyang makita itong muli. Kahit hindi na sigurado siya nito kausapin, ay makukuntinto na siyang makita lang ito kahit sa malayo lang. Nahirapan mag-isip ng isusuot si Yumi. 3 dress ang kanyang pinagpipilian. Mas tumaba na siya kaysa noon. Pero ang sabi naman sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya, ay mas bumagay raw sa kanya ang medyo may laman. Mas lalo daw siyang gumanda at naging blooming. Partida. Stress at broken-hearted pa siya niyan na. Dinaan niya kasi sa pagkain ng stress niya. Nag-stress eating siya. Nagkaroon na tuloy siya ng kaunting bilbil. Mabuti na lang, may hugis pa rin ang kanyang bewang at parang mas lalo pa siyang sumiksi. Chubby na siksi ang sabi ni Happy sa kanya. Pero ngayong gabi, pinagsisihan na niya ang pagdagdag ng timbang niya. Nahihiya siyang magpakita kay Terence. Baka mapansin nitong nagkalaman siya. But hawkers anyway. Ano naman kung matabaan ito sa kanya? Wala rin naman siyang balak magpakyut sa harap nito, di ba? Wala nga ba? Oo, wala. Gusto niya lang syempre maging presentable kapag nagkaharap sila ngayong gabi. Ayaw niyang mapahiya sa harap nito. Wow, ang siksi mo naman Ate Yumi. Papuri sa kanya ni Happy nang sunduin siya nito bandang 7:00 ng gabi. Tapos na siyang mag-ayos ng kanyang sarili. Isang itim na fitted dress ang kanyang napiling isuot. Maiksi lang iyon upang makita ang makikinis at bilugan niyang mga hita. Malalim ang neckline ng dress na iyon, kaya lantad ang kanyang cleavage. Mas nagkaroon ng laman ang dibdib niya ngayon dahil sa pagtaas ng timbang niya. Masikip ang bra na suot niya, kaya naman halos hindi makahinga ang dalawang malulusog niyang dibdib. Sa tuwing tatawa o lalakad nga siya, ay nag-aalogan ang mga iyon at nag-uumapaw. Kinukot niya ang kanyang mahabang buhok. Medyo wavy lang, hanggang bewang na ang kanyang buhok na mas bumagay sa kanyang pagiging chubby ngayon. Hiyang yata siya sa glutan na iniinom niya. Anti-stress kasi iyon. Nakakalakas kumain at nakakataba. Ikaw rin Happy, ang siksi mo ngayon na. Ganting papuri niya kay Happy. May pa-cleavage rin ito at napakasiksi rin talaga. Pareho ko kaya kayong kutusan? Bakit nyo binabalandra ang mga likod ng bata? Biro ni Yoshi sa kanilang dalawa, kaya nagkatawanan silang tatlo.